Mga kapuso, target maban sa bansa ang online game na Roblox. Simula po yan sa Semana Santa. Kasunod yan ang pagkabisto ng recruitment sa ilang estudyante sa Karasan. Bukod pa sa dati ng mga ulat ng pang-aabuso sa batang gamer ng ilan nilang nakakausap sa laro. Ang mga dapat gawin ng mga magulang. Alamin sa aking pagtutok. I will burn down my school. Ito raw ang nakababakalang social media post ng grade 6 student na itatago namin sa pangalang Tony. Isa si Tony sa 7 estudyanteng nailigtas ng PNP Anti-Cybercrime Group kamakailan na na-recruit umano online para maglunsad ng tinatawag na nihilistic violent extremism o labis na karakasan. Meron silang pinapanood na website. Ang pinag-uusapan ay find out how to die. Ayon sa investigasyon ng PNP ACG, ang mga estudyanteng nailigtas, naglalaro lahat ng online game na Roblox. At dito raw sila ginagapang ng ilang pinaniniwalaang mga dayuhan para hikayating maggasik ng gulo. Sa ngayon po, sir, hindi pa namin matukoy kung ito po ay connected po sa mga terror groups. Though, ongoing pa po ang ating investigation regarding that matter. Ang Roblox ay isang tanyag na online gaming platform na sinasabing Ultimate Virtual Universe. Maaaring maglaro o gumawa ng mga 3D interactive games gaya ng role-playing at mga simulation. Dati nang may mga naghayag ng pangamba dahil posibleng ma-expose, lalo na ang mga kabataan sa mga nananamantala. Maaari kasing mag-usap-usap ang mga naglalaro nasaan man sila sa mundo. At ganito na-recruit ang mga estudyanteng nasagip ng PNP. They are being manipulated. Ang iba dito ay linilipat at nag-uusap nila sila sa chat group na separate na rin sa virtual gaming. Ito ang ilan sa mga ebidensyang na-recover ng pulisya na gagamitin umano ng mga estudyante sa pinaplanong pag-atake. Bukod sa mga tactical gloves at mga insignia na gamit ng nooy death squad ng Nazi leader na si Hitler, nakabili na rin umano ang mga estudyante ng mga tactical vest at helmet. May larawan pa ng automatic rifle. May mga sinasend silang mga videos about sa mga school shooting, paano gumawa ng mga handguns. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center gumagawa na raw ng hakbang para iban sa lalong madaling panahon ang Roblox. Porsigido kami na kapag hindi inayos na Roblox, hindi sila nakipag-usap. At kung makipag-usap man sila, hindi nila ayusin yung mga safety mechanisms para hindi makapag-abuso sa mga kabataan natin, hindi ma-impluwensyahan na masama yung kabataan natin. Talagang porsigido kaming i-block at iban itong gaming platform ng Roblox dito sa ating bansa. Yung Holy Week break natin, magkaroon tayo ng banning na do sa Roblox because we want to ensure that yung mga habang naka-weekend yung mga kabataan natin, hindi sila may expose sa mga banta. Sunod-sunod na pagpupulong din nila ang kanilang gagawin ngayong linggo kasama ang mga telecommunication companies, application stores at mga solution partner para matuldukan ang iba pang mga masasamang dulot ng Roblox na kanilang namomonitor sa Threat Monitoring Center ng CICC. Child exploitation, child molestation, child abuse, tsaka child pornography. Walang restriction. Pwede kang gumawa ng violent na games, pwede kang gumawa ng mature games. At pangalawa, mas nakakatakot, Kuya Emil, pag nakikipag-usap sila, may chat function ang Roblox. Ibig sabihin, na yung mga estranghero, yung mga hindi mo kakilala, pwede kang kausapin, pwede kang hikayatin na lumipat sa ibang platform. Kahit sa ibang bansa, nangyayari ito. In fact, several states in the US have already filed action or kinasuhan na ho ang Roblox. Tip ng CICC sa mga magulang gaya ko. Kilalanin natin yung mga kausap nila. Tinitingnan natin ano yung mga nature ng contents na either pinapanood or nilalaro nila. Hindi kami killjoy. Sa isang pakayag, inatasan ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. ang Anti-Cybercrime Group na paigtingin ang pagbabantay sa mga gaming at iba pang application online. Inikutan namin kanina ang isang public school dito sa Quezon City para pulsuhan ang mga magulang sa gagawin ng gobyerno na iban ang Roblox, lalo sa mga kabataan. Pero bago pa kami makapag-interview, kitang-kita kung gaano kapatok ang Roblox sa mga estudyante rito. Pero sina nanay, tatay, lolo at lola,
pabor sa gagawin ng gobyerno. Yes. Bakit ho? Oo, nakakapano sa mga bata yun, nakakaano sa mga nila yun. Yung paglalaro. Si Mano siya, irritable pagka hindi nakakapag-ganon-ganon eh. Yung pag naititigil siya. Kaya kailangan talaga mawala talaga yun eh. Okay naman sir para sa yung mentality ng bata para mabago. Mas mabuti alisin na lang yun. Sumang-ayon ako dyan para mawala na yan. As long as he's happy playing, pag sinabi kong stop, stop na siya. Pero kayo'y pabor na iban. Yes, in favor din po ako. Bakit ma'am? Para din makafocus siya sa ibang bagay like maglaro sa labas. Hinihinga namin ng panig ang Roblox Corporation na developer ng game. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.